Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para mag-share na naman sa inyo ng isang masarap na recipe. Ngayon po ay gagawa tayo ng masarap na rellenong pusit. Pero bago po tayo mag-umpisa, kung kayo ay nasa Facebook, don't forget to follow, like, and share. At kung nasa YouTube naman po, wag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Gagamit po tayo ng 3 pusit. Ito po ay nilinis ko pong mabuti. Tinanggalan ko po nung balat. Madali naman pong tanggalin yan. Tutuklapin nyo lang po at dire-diretso na po iyang matatanggal. 3 piraso po ito. Ito pong gagawin kong palaman ay marami. Gagamit po tayo ng 350 grams na pork giniling, isang maliit na patatas, isang maliit na carrots, isang sibuyas, 5 bawang, 2 kamatis, 1 tablespoon pickles, pasas, konti lang po. Ito pong ating mga panimpla. 1 tablespoon asin, nasa inyo pong panlasa yon, 1 teaspoon pamintang pino, 1 teaspoon seasoning powder, at ito po isang egg para po sa ating pang-coating. Ito po ay cornstarch at all-purpose flour. Patas po yan. Kung gano po yung ilalagay yung cornstarch, ganun din po yung all-purpose flour. Conforme po sa lulutuin nyo yung dami ng sukat na ilalagay natin. Ngayon, umpisahan na po natin yung paggigisa. Okay, ngayon, umpisahan na po natin yung paggigisa. Lagay po natin ang bawang. Ayan. Atin lang pong gisa-gisahin hanggang mag-light brown. Ayan. Sunod po natin itong ating sibuyas. Ayan. Gisa-gisa lang po. Okay, lagay po natin itong giniling. Ito pong aking gigisahing pangpalaman. Ito po ay sobra-sobra po sa 3 pusit na ating irerelleno. Siyempre po, nasa inyo po iyon. Matatansya nyo naman po kung gaano lang yung kailangan nyo. Kung ilang piraso yung inyong gagawin pusit, relleno, matatansya nyo na po sa gagawin yung palaman. Ayan. Ayan, gisa-gisahin lang po natin ito hanggang sa mag-light brown. Ayan, bago natin, ayan, pagka po ganitong light brown na, lagyan po natin ng konting soy sauce para po siya medyo matakulay. Nalimutan ko po kasi. Ito pong ating seasoning. Nasa inyo po yung mga pampalasa kung ano po yung gusto nyong ilagay, wala namang pong problema. Lagay na po natin itong patatas at carrot. Ayan. Ito pong ating pickles at saka itong ating pasas. Yan, hintayin lang po nating lumambot yung ating patatas at carrots bago po natin ilagay yung ating kamatis. Masarap po kasi yung kamatis natin medyo half cook na ipapalaman natin sa ating pusit. Okay, hintayin lang po nating lumambot. Ayan, pagka po ganitong malambot na din po yung ating patatas at carrots, at luto na din po yung ating giniling, ilagay na din po natin itong ating kamatis. Ayan, patayin ko na po yung ating apoy at okay na po ito.
Ayan, ito po yung ating pampalaman. Medyo malamig na din po at kaya na nating ipalaman. Lagyan po natin siya ng konting all-purpose flour para po siya magdikit-dikit. Ayan, haluin lang po natin. Ayan, para po magandang ipalaman, hindi siya nagkakalas-kalas ba. Okay, ngayon po magpalaman na po tayo. Ayan, ganito lang. Ayan. Maganda po siksikin natin para talagang busog yung ating pusit. Ayan, malinis po yung aking kamay Ngayon, lalagay po natin tong ating ulo. Ito po yung medyo mahirap Yung pagtutusok ba, paglalak. Ayan. Akin na lang tusukin. Toothpick po itong aking ginamit na panglock dito sa ulo. Ayan, ganyan lang po yung ating gagawin, Ang ganda, busog na busog yung ating pusit. Di po ba? Okay, tuloy-tuloy lang po itong ating gawing pagpapalaman at syempre po ready na po ito para sa ating pagpiprito. Okay. Ayan, ngayon po nagpapainit na po ako ng mantika. Heto na po yung ating napalamanan. Ngayon, ididip po natin sa egg. Heto po yung aking binating egg. Ayan, ganyan lang po. I-coat lang po natin siya. Tapos, igugulong po natin sa harina. Ayan. Pagpag lang po natin. Bago natin ilagay sa mantika. Ngayon, iprito na po natin. Ayan. Ganyan lang po hanggang sa mag-golden brown yung magkabilang side. Ayan, yun naman pong kabilang side. Ayan, diba? Napakaganda ng pagkaka-light brown niya. Ganyan lang po, wag po natin pasosobrahan kasi ay sumukunat po yung pusit pag sobra sa pagkakaluto. Ayan, ganyan lang pong kulay, diba? Napakaganda. Naku yan, tumitilansik na. Ayan, okay na po ito, napakaganda. Lagay po natin sa ating, ayan, para po may excess na oil, tumulo pa siya. Okay, ngayon, prituhin lang po natin lahat at syempre po, tikiman na po tayo. Ayan, heto na po ang talaga namang katakam-takam at napakasarap na rellenong pusit. Di po ba? Gawin nyo na po ito at talaga namang yummy. Di po ba? Tayo kasi pag may pusit, maiisip natin i-adobo, ganyan. Ngayon, ibahin naman po natin, gawin naman po nating special, gawin naman nating rellenong pusit. Paano po? Kung nagustuhan nyo ang video na to, wag lang kalimutang mag-likes and don't forget to share and subscribe. Bye-bye!